siguro mas mayo nga pamangkoton naton si DSUD. Pero ang balaan ko, may program si DSUD with LGU sa mga housing programs na siya, pero may certain requirements. We call it benefit. Ang ilang nga ihatagan sina mga beneficiary. Pero ang beneficiary sina, I think si LGU ang nag-identify kay ang si DSUD oversight power no siya, meaning ang mga programs niya, policy coordination, kag ginalantaw niya lang monitoring and evaluation sa mga program na pa-implement ang LGU and the national agency. Thank you. And another thing, attorney, no, for example, there's this one case, kami, nag-start kami sa subdivision. And at the moment, as subong, wala na kami kabalo sa status sa subdivision since si developer is nowhere to be found. Tapos may mga cases nga ang isa kaduta tagduha tatlo ang owner. May ara nga pero wala sila sang ang isa may titulo and then iban wala. Tapos ang iban nga mga duta nakaprenda. So subong wala gi kami kabalo kung ano kay naka previous payment kami before, but then syempre wala na kami kasige since hindi na kami kabalo kung ano ang status sang amon nga duta da subong or even the subdivision itself. Sa mga pamangkutanon nga na ang may authority kin nga magsapat si department, si DSUD, kay yara sa ila ang mga records. So sila nakabalo kung ano ang status ng subdivision. Like for example, kung abandon na siya or incomplete na siya, ara na to sa ila ang record. Second, kung kinalanon yung kiti mabalaan ang inyong rights di as buyer, kay di ara nakamodera, pwede nyo man ito ma-verify kag ma-check sa ila kung sa balan mo may ginatawag kita na quarterly balang nga ginasubmit. Kung hindi quarterly, semestral submission of sales status report. So si DSUD may mga records na to kung sino ang initially nga ginabaligaan sang developer. Kay especially installment na naga-submit na to sila sang record kay DSUD. Tapos kung naga-change man ang ownership or ang buyer, kaya hindi pa man na siya full ownership sa inyo, kung hindi ka mo maka-fully pay, ginaislan man na ito nila ang anan. So kung para masuguran nyo lang mabalaan ang status, better to check it with a record custodian or the DSUD. Kaya sila na to ara sa ilang mga records. Even older subdivisions. But ma'am, even if, like, for example, actually wala kami mabalo kung nakakuan man siya sa DSUD, it's because though wala gid kami sa may nakita nga papeles bala from the start. So tuwa ang imong posibleng pagkakatuan. Ang ikaduwa sa LGU, kung di inallocate ang subdivision na kay si LGU, may ara man na siya balaan records, kay sila nag-approve ng subdivision plan. Meaning ang pag-segregate mo na bala sang example, motherland na siya, imuon mo siya subdivision. So, i-segregate mo siya into sublots ng mga gagmay. So, may participation si LGU dira sa pag-approve. So, part na siya sa requirements balaan para ma-issuean ka sa certificate of registration and ang subdivision plan na nag-aagi kay LGU. So, duwa ang may record. It's either si DSUD or si LGU. Okay, thank you so much, Ma'am T.